Pabor ang maraming Pinoy na dapat tutukan ng pamahalaan ng mataas na presyo ng bigas at iba pang pagkain base sa survey ng social weather stations. Kumustahin natin ang presyuhan live mula sa Mandaluyong City. May unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Sa resulta ng isang survey, maraming Pilipino ang umaaray sa presyo ng pangunahing pagkain. Dapat daw itong tutukan ng pamahalaan. Sa pinakabagong SWS survey, 56% ng mga respondent ang pabor na tutukan dapat ng pamahalaan ang mataas na presyo ng bigas at iba pang pagkain. Sa survey na kinomisyon ng Strat-based consultancy bago matapos ang Setyembre, lumabas na mas panawagan ito ng mga taga-Visayas at Mindanao kaysa sa Luzon at Metro Manila. Ang Department of Agriculture binabantayan ang presyo ng pagkain. Sa kanilang daily price monitoring nitong October 22, ang special na bigas nasa 57 pesos per kilo at ang well-milled naman nasa 43 pesos per kilo. Bahagyang mas mababa ang mga presyo ng bilihin dito sa Calentong Market sa Mandaluyong na 48 pesos per kilo ang special at 38 pesos per kilo ang well-milled. Ang presyo ng pork ayon sa DA nasa 402 pesos kada kilo sa liempo. Dito sa Calentong, 295 pesos per kilo lang. 352 pesos per kilo ang standard price ng kasim. Sa palengke, 235 pesos per kilo lang. Ang standard price naman ng baka nasa mula 413 hanggang 472 pesos per kilo. Dito sa palengke, nasa 345 pesos per kilo lang. Ang buong manok naman, 194 pesos per kilo sa DA Monitoring, 150 pesos naman dito sa Mandaluyong. Ang bangus, 280 pesos per kilo sa tala ng DA. Dito, 220 pesos per kilo lang, depende pa rin sa size. Kahit may bahagyang discount sa Calentong Market, dama pa rin ng ilang mamimili sa pangkalahatan na mabilis maubos ang kanilang sweldo sa pagbili pa lang ng pagkain. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Hindi po. Kasi ramdam na ramdam din namin na sobrang taas ang mga bilihin ngayon eh. Tulad ng gulay, tulad ng isda, baboy. Hindi naman bumababa eh. Tapos lalo pa kang tumataas. Dapat malaki kinikita namin tulad ako tindahan. Mas lalong lumiliit na natatabi namin. Minsan matumal, ganun. Tapos sabi ko, minsan sinasabi ko sa mga anak ko, oh, ito lang sa inyo ngayon muna kasi mahinang benta. Susan, sa parehong survey, 31% naman ng mga respondent na nagsabi na dapat tutukan daw ng pamahalaan ang mga kurakot. Ito ang unang balita mula rito sa Mandaluyong, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.